Ano ang pinanggalingan nitong pag-inkriso sa inyo pong pamasahe? Para ho maintindihan ho ng ating mga kababayan, apat ho ang pinagbasehan ho, ang kinonsidera ng ating pong LTFRB. Yung nga, yung fuel price, which is given naman po yan. Erratic, babago-bago, tumataas, hindi bumababa. At ang isa ho sa lagi hong binabanggit ng mga transport group ay yung presyo ho ng spare parts. Dahil kapag daw tumataas ang presyo ng gasolina, yun daw hong spare parts ho nila, madali hong masira. Ganun ba yun? Anong koneksyon kaya ng presyo ng gasolina? Dahil ba mahal na nga ho yung petrolyo, pag sinubo ho ninyo sa mga makina ho ninyo, sa mga pyesa ho ninyo, abay madali hong na kinakalawang? Ganun ba yun? Wala ho sigurong connection ho yun, pero yun po yung lagi yung rason ng ating pong mga transport group. Dinadamay ho nila ang spare parts. Dahil nga, may wear and tear ho kasi ang sasakyan. Hindi naman ho kasi ano yan nasisira ho yan kapag madalas hong ginagamit ang sasakyan. Kung gusto ninyo hindi masira ang mga pyesa ho niya, huwag nyo gamitin ang sasakyan ninyo. Kapag hindi po daw ho ninyo gagamitin, nasisira rin po yan. Saan ka na? Siyempre, gamitin mo na. Kung ganun rin pala, kung hindi mo gagamitin ang sasakyan mo, masisira rin. Mas maiging gamitin nyo na po para may pakinabang na rin po at may kita ho kayo. So yun, spare parts po. Ang sabi ni Chairman, may 14% increase ho sa pyesa ng mga sasakyan ngayon. Ito po mga public utility vehicles. Tandaan ho natin, yung ilan pong tumatakbong mga public utility vehicles ho dyan, mga panahon pa ho ni Mahoma. Panahon pa ho ng mga ninuno natin. Ayaw kasi itabi. May sentimental value. Pag sabihin naman ninyo, ay, kailangan ng tanggalin yan. Tanggalin sa kalsada. Aalma naman ho yung mga sasabihin ng mga dyan, mga operator at driver. Hindi ba ninyo alam? Minana ko ba sa lolo ko yan? Kaya nga may sentimental value. Hindi ba ninyo alam? Lahat ng mga anak ko ay nakapag-graduate ng dahil sa pamamasada nitong saraw ko. Itong aking jeepney na ito. Marami yung mga kwento po dyan. Kaya, aminin na ho natin, yung po mga tumatakbo mga PUVs o mga PUJs o jeepney tayo, talagang mga luma na ho. Kaya, kapag lumang sasakyan, lapitin po yan sa wear and tear, sa sira. Kaya, anong gagawin nyo? Papalitan ninyo ng pyesa. Kapag madalas kayo nagpapalit ng pyesa, anong katumbas nun? Gastos! Imbis na kumita, mas lalo kayong nagluluwal pa ng pera para tumakbo ang inyong paboritong jeep na minana pa ninyo sa inyong pong kanununuan. Diba? Aminin ho natin ho yan. So yan po lagi hong daing ng ating po mga operators at drivers. Spare parts. Ang ilan pa dyan yung operator sinisingil pa dun sa sinisingil pa sa driver. Bukod po sa renta, ay sinasabi po, factor in natin ito Mag-i-increase ako ng renta ng aking jeep. Dahil yung nagpalit ako ng piston. Pinalitan ko ng piston yan. Matindi na ngayong piston na kinabit ko dyan. Pag gumaganon, bumibilis yung jeep ninyo. May mga ganong kwento pa Para lang ma-justify yung gagawin ho nilang increase sa renta ho ng mga drivers. Kawawa rin talaga mga drivers talaga. So merong 14% increase sa spare parts, sabi ho ni Chairman. Bukod pa ho dyan, pinactor in ho nila ang minimum wage noong pong 2022-2025 na meron palang increase sa 19%. So ibig sabihin, paliwala daw ito sa mga mananakay. Kahit na ganito po ang increase sa pamasahe, kayang-kaya. Pero sabi ho ng mga manggagawa, walang hiyato si Chairman na naman. Yung ang increase namin, magkano lang i-increase namin sa minimum wage? Gapiranggot. Tapos, tatanggalin nyo pa yung increase? Ipambabayad lang namin dito sa pamasahe? Diba?
Ay, naku talaga. Lagi na lang ang sinisisi at lagi pong tinatamaan sa mga ganito pong problema. Madalas po ang ating pong mga pasahero. At ang panghuli, yung mode of service. O, yun ang mode of service. Siyempre, marami yung sumasakay sa mga public utility vehicles. Jeep, bus, at ilan pa.